Pastor Jeff, naalala ko nung nasa 40 ang edad ko. Nagtatabi ako ng sobrang kita para po sa aking retirement. Pagdating ko ng 50 anyos, naramdaman ko na ang pagod sa trabaho bilang kawani ng munisipyo. Kaya laging nasa isip ang pagre-retiro para makapagpahinga na. 27 years old ako nang maikasal sa misis kong guro sa aming probinsya. Biniyayaan kami ng 3 anak at sa awa ng Diyos, lahat po sila'y napagtapos na namin sa kolehiyo. Yung isa ay teacher, yung isa po ay nurse, at ang bunso ay isang engineer. Ngayon, pastor, ako po'y 75 years old na. Ang misis ko, 70. Pareho na kaming retired sa aming trabaho sa gobyerno at pinagkakasya po para sa aming maintenance na gamot. Ang pareho naming pensyon. Hindi kami umaasa sa aming mga anak at nagpapasalamat kami kung ano lang ang maibibigay nila. Bawat umaga, nagigising kami, nagpapasalamat kami sa Diyos sapagkat wala kaming matinding karamdaman at binigyan muli kami ng pagkakataon na makasama pa ang aming mga anak at apo. Bagamat paminsan-minsan lang silang makadalaw sa aming tahanan, tuwing linggo naman ay nagkikita kami sa simbahan at sama-sama kaming nagsisimba at kumakain. Pastor, may mga pagkakataon lang na sa tuwing gumigising ako, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, ano pa ba ang dahilan ng aking buhay? Nung nagtatrabaho pa ako, sabik akong magretiro. Pero ngayon na matanda na ako, napapatanong ako, ano pa bang kabuluhan ng aking buhay? Tapos na kasi ang obligasyon namin sa mga bata. Araw-araw, pare-pareho na yung routine naming mag-asawa. Wala namang kaming malaking ipon para maglakbay sa iba't ibang bansa, tulad ng iba't ibang mga retirado na dyan. Wala rin kaming madalas magawa dahil medyo hirap ng kumilos dahil matanda na. Kaya gusto kong malaman, may saysay pa po ba ang buhay ko? May nais pa ba siyang ipagawa sa tulad naming matatanda na? Anong say mo, Brad? Ang ganda ng tanong ni Tatay dyan, ano? Na very relatable, maraming retirees, seniors, na parang feeling lang po nila, nawala na ng sense of purpose. Kasi nga, parang tapos na rin yung trabaho, responsibilidad sa mga anak. Pero Tatay dyan, una sa lahat, gusto kong sabihin, napakalaking pagpapala mo sa mga anak mo at sa pamilya mo hanggang sa apo mo. Okay? Hindi lahat po ay nabibiyayaan ng 75 years na may malusog na katawan, may asawa ka sa tabi mo, bihira po yan, ha? May anak ka na nakapagtapos mo na, at mga apo nagdadala ng tuwa. Hindi maliit na bagay yun, Tatay dyan, ha? Yan ay patunay ng katapatan ng Diyos sa buhay niyo mag-asawa. So Tatay, ang tanong mo, mayroon pa bang purpose yung buhay ko after retirement? May saysay pa po ang buhay niyo. Okay? Malinaw na malinaw po yan. Ito po ang sabi sa Isaiah 46:4. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Alam mo, Tatay dyan, ang value mo ay hindi natapos dahil hindi ka na nagtatrabaho. Ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kaya mo i-contribute sa society, kundi sa kung sino ka sa mata ng Diyos. At ikaw ay anak niya, anak ka ng Diyos, mahalaga ka at may purpose ka. Ngayon po, baka hindi na kasing dami ng dati mong roles, pero iba na ang assignment ni Lord sa iyo. Number 1, patuloy po kayo magdasal, manalangin, kasi marami kayong time ngayon. Okay, hindi po matutumbasan yan, yung panalangin mo para sa iba. Patuloy yung ilista. Yung lola ko, ganyan po, Lola Olympia ko, sa kabanatuan, nung buhay pa siya, nakalista lahat ng pangalan ng anak, manugang, apo, hanggang apo sa tuhod. Pinagdadasal niya everyday. Okay, pangalawa po, magpayo kayo at magturo ng wisdom. Sa dami niyo pong pinagdaanan, biruin nyo, naka-shorts pa mga pulis, high school na kayo, no? Marami kayong natutunan sa buhay, i-share niyo po sa mga apo, mga nakababata niyo, mga pamangkin, yung mga payo at wisdom. At pangatlo po, magbigay kayo ng presensya niyo. Yung po presensya niyo lang, para sa pamilya nyo. Yung simpleng makita kayo ng mga mahal nyo sa buhay, apo, anak, nagdadala po yan ng magandang ambience o magandang temperatura at magandang environment. Pag nakita nila yung lolo nyo, ang lakas pa, kinakarga pa yung apo niya sa tuhod. Tandaan mo, Tatay dyan, hindi hadlang ang edad para maging kapaki-pakinabang ka. Tignan mo si Abraham, sa edad na 75, ginamit po siya. Ang ngayon ay may bansang Israel dahil sa kanya. So hindi pa po tapos yung laban. To pass on your faith to the next generation ay isang napakalaking legacy na iiwanan nyo. May saysay pa po ang bawat gising, habang humihinga, may dahilan si Lord para mabuhay ka. Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po kay Tatay Jan dahil sa kanyang yung kanyang deep longing for a purpose. At lahat kami, Lord, hanggat may buhay, may purpose. Maaring feeling lang niya, hindi siya kumikitang pera, para wala na silbi ang buhay. Pero Lord, hindi monetary ang sukatan ng purpose. Ito po ay kung ano na contribute mo na mabuti sa kapwa at sa paligid po. So gamitin mo siya, Lord, para makapagdasal, magturo ng wisdom, at yung presensya niya sa kanyang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.